believe, modern-day apostle. And God is moving in his life, and it is a privilege for me to call him my friend. It is also a great and humbling thing to be able to call him my mentor. And he's not, you're going to look, when he comes up, you're going to say, oh, magkapatid sila. No, he's my brother from another mother. All right? And I'm so glad to introduce to you Bishop Oriel M. Paliano. Please welcome him from Tulip Pastoral Harvest Ministry. Bro, give it to him, man. You don't have any time limit. You just keep going if you want to go all night. Thank you. Magandang gabi po sa inyo lahat. Gabi po. Binabati ko po ang bawat isang dumalo sa lugar nito. At alam ko po, you will never be the same again after this. Amen? I always say this, it's not important how you came, it's important how you come out. Amen? Itong ating tema, I tried to read this passage in the book of Isaiah, chapter 43. Let me start from verse 18 so that you would fully understand and grasp when this theme na ginagamit po natin yan. Sabi po dito, ang ganda ng word, no? Seeing God's muting. Pag tinignan niyo po yan, sa Tagalog, makita natin yung bagong ginagawa ng Diyos. Pero po dito sa talatang ito, mukhang napupuno na si Lord kasi marami na siyang nakikitang luma. Ito yung context na to. Kaya sabi niya sa verse 18, para masaunawaan niyo yung verse 18, forget the former things. Luma yun. Amen. Do not dwell on the past. Luma na naman yun. Sino niniwala ang laging problema ni Lord yung mga lumang tao? Hindi mo malaman at gano'n. Sabi mo nga sa tanong mo, parang ikaw ang topic na yun. You see, seeing God's beauty, you will not fully understand this unless you seek the heart of God. God is sick of the old things. That's why God wants to show new things in your life. Because we stay, we stick, we hold on the former things. Mga Christian ngayon, yung, alam mo, naalala ko po nung araw. Yung mga Kristiyanong maalaala mo kaya, yung mga gano'n. Naalala mo pa ba? Diba? Alam mo, parang kahapon lamang. Sino sa inyo may kapatirang membro ng maalaala mo kaya? Makinig kayo. Pag sumakay kayo ng bus, obserbahan nyo. Pag ang edad, mga 40 above, pag para niyan sa bus, obserbahan nyo. May mga uuwi na masasakit sa obserbo. Para. Sigurado ang upo niyan sa likod. Ayaw niyan sa harapan. Pag ang sumakay, mga 15 anyos hanggang 25, gusto niyan lagi sa harapan. Bakit gano'n? Yung matatanda sa likod, yung mga bata, laging gusto sa harapan. Alam niyo kung bakit? Yung matatanda po, kaya gusto nila sa likod, gusto na nilang makita yung mga pang nakaraan. Samantala ng mga bata nakaupo sa harapan, they want to see the future. Amen. Bihira ko makakita ng lolo sa harapan ng bus. Ang mga lolo nasa likod. Tingnan nyo yung mga lolo nasa likod ngayon. Ibig sabihin, bata yan, hindi lolo yan. Nasa harapan yan eh. Karamihan ng luma, nasa likod. Karamihan ng bago, nasa harapan. Hindi, wala ko sa upuan yan. Maaaring nasa harapan ka, pero ang espiritu mo nasa likuran. Siguro sabi niyo pa sila, ba't ito ba inimbitahan natin? When you read the passage, ang sabi po ng Panginoon, naiinganyo ka, see, I am doing a new thing. Now, it spring up, do you not perceive it? Madali tayong mainganyo doon sa salitang, behold, I am doing a new thing. Hindi ho yan ang emphasis.
Ang emphasis sa verse na yan, do you not perceive it? Yun ang pag-aralan yun. Kahit saan mo magpunta, sinasabi ng mga pastor, God is doing new thing. Hallelujah. Isang problema natin, we don't perceive it. Ano problema mo? Sa totoo lang. Hindi mo nakikita ang ginagawa ni Lord o hindi mo maintindihan. Di ba? Sabi kung matanda ka na, ba't ganito na ang pagsamba ngayon? Hindi mo na maintindihan. Samantalang nung araw, meron tayong kwaderno sa harapan. Holy. Ang tanong na ngayon, do you not perceive it? God is doing new thing. Are you listening? So, wala kayong problema dun sa bihon. Wala problema yan. Nakikita nyo eh. Marangyang ipinapakita ng Diyos sa atin yan. Yung I am doing new things, kitang-kita na ng inyong mga mata. Isa lang ang problema mo, yung perception. Yung ginagawa nyo, hindi mo matanggap, kaya akala mo mali. Behold! Okay, Lord, okay. I am doing a new thing. Okay, Lord, ang ganda na. It's spring forth. Yan. Hindi mo ba maintindihan? Ha? Yun ang problema. Because the truth is, your performance will dictate or your perception will dictate your performance. Whatever you perceive, you will perform. Hindi nyo ma-perceive, iba nagtatanong na ito, hindi mo makatanong kasi hindi mo perceive talaga. Hindi mo ma-perceive. Mga kapatid, sino sa inyo, sabi ko, Lord, ano ba ang problema namin? Wine skin o new wine? Ang gumagawa ng wine, si Lord. Ang naghahanda ng wineskin, tayo. Amen? Si Lord ang gagawa ng mga wonderful thing. Si Lord ang gagawa. Ang gusto kasi natin, tayo gumawa ng amazing thing. Siya naman ang tumingin sa atin. Teka muna, mali. Ano sabi ng Bible? You cannot put the new wine into an old wineskin. Hindi mo ba maintindihan? Alam niyo po, napansin ko po ang simbahang Pilipino, hindi makaahon, matindi ang kapit sa luma. Amen. Sa simula pa lang, mali na tayo eh. Tingnan niyo po. If any man is in Christ, he is a behold, the old has yung po ang pinakamararating ng mga luma. Gone. Yun ang po ang pinakamalayo yung mararating. Mawawala ka rin. Kaya pag ang pinagyaman mo luma, you're coming out, baby. Get ready. Sabi mo sa katabi mo, mawawala ka. The old has and behold, new thing has come. Tuwing hindi lalabas ang luma, hindi makakapasok ang bago. Ngayon, baguhin natin para magkasya. If any man is in religion, the old remains and the new will never come. Oriel version. If any man is in the church, the old is there, and we hope the new will come. No. But
is in Christ. Not in church. Not in religion, but in Christ. He is a new creation. Amen? Ang simbahan ay batikan sa pagtatago ng luma. Ang drums, luma. Ang gitara, luma. Ang upuan, luma. Kilalang kilala tayo sa pagiging musuleo. Hindi tayo sanay tumanggap ng bago. Batikan tayo sa pag-maintain ng luma. Minsan po may pinuntahan ko akong simbahan, yung mic, istorbo. Sabi ko, gumawa ho tayo ng Church on Fire meeting on Sunday. Excited po yung mga Christian. Church on Fire. Sabi ko, ilabas niyo lahat ng sound system niyo. Doon tayo sa may basketball court. Church on Fire service. Sinunog ko lahat ng sound system. Ngayon, the old has gone. Behold, new instrument will come. Ang simbahan, sanay na sanay sa luma. Okay, tingnan nyo. Sino sa inyo ang simbahan ninyo? Makalangit ang kapaligiran, ngunit impyerno ang nararamdaman. Grabe ang init, wala pang aircon hanggang ngayon. Mahirap mangaral ng panglangit habang nararamdaman mo ang pit of hell. Ayaw magbago. Hindi nyo ba naiintindihan? Yun ang ibig sabihin yan. Huwag yung tingnan yung bago. Tingnan mo yung hindi mo maintindihan. Kung buhay lang si John Wesley ngayon, malamang nakalibays. Amen. Kung buhay lang si John Wesley, malamang naka-Oakley sheets. Di ba? At malamang naka-iPad. Samantalang tayo, gusto nating manatili si John Wesley as he is. Mga kapatid, hindi mo ba maintindihan? Yung pastor may anak, sabi ng anak, tay, nagmamadali po ako. Kailangan ko po ng isang mouse. Bili niyo po ako. Anong kulay, anak? Yung kahit, yung bahala na kayo sa light ang color. Yung pastor bumili ng mouse, nagpunta ho ng pet shop. Pastor, iba na ho ang mouse ngayon. Hindi mo ba maintindihan? Yung hardware noon, tindahan ng pako. Ngayon, iba na yun. Hindi mo ba maintindihan? Itong tanong na ito, maraming laging tinuturo yung I'm doing a new thing. Walang problema sa ginagawa ni Luther. Ang problema natin, hindi natin maintindihan yung ginagawa niyang bago. Yeah. Nagpunta ako sa seminaryo. Ako, hindi ako anti-seminaryo. Ini-invite niya ako maging professor sa seminaryo. Hindi pa lang ako oo eh. Naobserbahan ko sa mga seminaryo, lahat ng tinuturo doon, puro pang nakaraan. Tama. Ito yung mga naganap noon. Ito tayo noon. Ito yung mga ginawa natin noon. Noon. Eh, may
ginagawa si Lord na bago doon, hindi magsalubong ng tama yung dalawa. Ano yan? Abay, hindi namin napag-aralan yan. Ang problema sa mga luma, pag gumagawa si Lord, hindi nagpapaalam sa iyo. Kahit bishop ka, kahit superintendent ka, pag may gustong gawin si Lord, hindi nagpapaalam sa iyo. Kaya galit yung iba. Bakit nalaman nila na hindi ko alam? Kapatid, sorry na lang. Hindi siya nagpaalam si Lord. Because when God wants to do something new, He will never ask permission to anybody. Naintindihan mo ba? Some of you can never handle new things from God. Hindi makakayanan ng iba. Nung dumating si Jesus, ano ang naramdaman ng mga Pariseo? Andito ng Misaya, let's welcome him. Ganun ba pakiramdam nila? Tuwing sila'y makangaral, kung kayo'y magbibigay ng offering, ito teaching nila eh. Announcement, ayan po, ayan, magbibigay ako ng offering ha. Ayan, bumubunot na po ako. Ayan po, ayan, nakikita niyo po. Grabe, pag nagbigay publicly, bumulong si Lord. Tinulong sa mga disciple, kung kayo'y magbibigay, hayaan niyo ang kaliwang kamay, hindi nakita ng kanang kamay. Hayaan niyo ang Panginoon nakakakita ng inyong ginagawa. Salungat sa teaching ng Pariseo. Punta sila sa publiko, rabato ko bobo siya, public prayer eh. Bumulong na naman si Lord. Pag kayo magpe-pray, pumasok kayo sa isang lihim na lugar at doon pakikinggan kayo ng Ama. Sabi ng mga Pariseo, kumukontra ko palagi ko nila. Sino naniniwala? Jesus came to disturb the old things. Kaya pag sinabi nyo, God, seeing God's new thing, gulo yan. Gulo. Wala pa akong nakitang ginawa si Lord na bago na walang nagulo. Umuwi ako sa bahay ko. Binuksan ko yung bahay. Ang gulo ng bahay. Sabi ko, pagod ako sa trabaho, sweetheart. Ang aabutan ko sa bahay, magulo. Sabi ng asawa ko, ay, umalis ka muna. 5 hours, bumalik ka, 5 hours. May ginagawa ko, hindi ako nanggugulo. After 5 hours, bumalik ako. Tingnan ko yung bahay, pagbukas ko. Wow! Ang ganda, sweetheart. Lumapit sa akin, sabi ko, alika. Tandaan mo to, bago maayos ang bahay, guguluhin mo muna. Sabihin mo nga sa katabi mo, sana guluhin ka na ni Lord. Sino gustong maayos ang simbahan? Manda kayo. Sinabi mo yan, ha? Guguluhin kayo ni Lord para maayos na ang mga simbahan natin. Huwag na pong isipin na pag dumating si Jesus, praise the Lord. Mga pastor, paminsan-minsan, magtaob kayo ng lamesa sa simbahan ninyo, maraming titino, maniwala ko. At least once a year, wag naman po everyday. Baka mapagkamalang kayong violente. Napansin ko, hindi natin naunawaan ang tinititigan natin. Kapag dumating yung new things na gagawin ni Lord, humanda kayo. Kaya sabi ni Lord, hindi mo ba maintindihan? Bago, mas nauunawaan natin yung luma eh. Sanay na tayo doon, comfortable na tayo doon. Tama? Memoryado na natin yun. Holy, holy, holy Lord. Sabi ng mga bata, ano ba yan? Puro na lang holy. Holy na tayo. Hindi mo ba maintindihan?
Mga kapatid, ang konteksto pong ito ay patungkol po sa former things. Ito po, ang konteksto nito ay patungkol sa do not dwell in the past. Every time you were confronted by new things, God will deal the old things. Nakakainis, ano? Sana dumating na lang yung bago na huwag nang ginagalaw yung luma. Kaya lang, hindi ho talaga magbarkada ang bago at luma. Nag-aaway po talaga yan. Mouse, mouse. Magkaiba yan. Mga kapatid, handa ba kayo sa sinasabi ng Bibliang bago? Bakit dapat bago? Matagal na ho natin ginawa ang luma. Ano ba ang nangyari? Your perception will dictate your performance. For the last 110 years, Christianity is in the Philippines. Christians are old enough in the Philippines. Ano ba nangyari? Ilang presidente na ang lumipas. Sinubukan natin ang diktador, walang nangyari. Sinubukan natin ang isang may bahay na nagbaka sakaling maging presidente. Puro brown out ang inabot natin. Sinubukan natin ang sundalo. Kamontik na tayong umasenso. Pero hindi umasenso. Sinubukan naman natin ang siga. Matol. Na-disgrasya ho tayo. Sinubukan din natin ang matalinong aral ng Harvard. Nagliit lalo tayo. Forget the old things. Kung hahawakan pa rin natin yung mga naganap noon, mukhang patuloy na masisira ang bansa natin. Kung inyong titingnan, mga kapatid, ang bansa natin, dapat na bago ito kung may ginawang pagbabago ang mga simbahan. Tayo'y mulat ang mata sa nagaganap sa bansa natin. Pero tikong ang bibig at tiklop ang ating palad na hinayaan natin ginahasa ang bayan natin. Habang ang mga Kristiyano'y kumakanta ng undignified, nagsasayawan, ang mga magnanakaw, nagtatampisaw naman sa yaman ng bayan natin. Ito ba ang simbahan? Naiintindihan mo ba? Nakikita mo ba na may gustong gawing bago ang Diyos? Naiintindihan mo ba? Ano ba ang bago? May bago ba? O hindi natin naiintindihan? Mga kapatid, matagal nang gustong gawin ni Lord na mabago ang bansa natin. Hindi lang natin naiintindihan. We become religiously religious. Amen. Amen. Lumalim ang ating kababawan. Habang bumababaw ang ating kalaliman. Grabe, simbahan po natin. Kung magsalita, akala mo kung sinong malalalim, ang bababaw na.
kapatid, naiintindihan mo ba? Itong si Isaiah, bilang isang propeta, kinausap ng Diyos, forget the former things. Marami ba tayo mga former things? Sino sa inyo willing kalimutan ang former things so that magkakaroon ka ng new performance? Sino sa inyo willing do not dwell on the past so that you can have new performance? Hindi tayo makapag-perform ng bago sapagkat we keep on dwelling in the... Mahirap maglakas ng patalikod. Tumingin tayo sa harapan. Naintindihan mo ba? Itong Biblia, malinaw po ang sinasabi ng Panginoon. Nakikita mo ba? I am doing a new thing. Tinutulungan naman po tayo ng Diyos. Ginagawa niya. Now, it spring up. Did you not worship it? Di ba napansin? Meron na kayong mga ginagawa na hindi nyo ginagawa. Yung iba sa inyo, nandito ka na yun. Ito ba ito ginagawa? New thing yan sa'yo, no? Pag tinuloy mo po yung versikulo, binigyan niya po yung verse 20, the wild animals honor me. Kakahiya, no? Mga hayop, ino-honor ako. Kayo hindi. The jackals and the owls, because I provide water in the desert and streams in the wasteland to give drink to my people, my chosen. The people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Pagdating po ng verse 22, nilabas yung kanyang sama ng loob. Yet, you have not called upon me. Maintindihan mo ba? Mabuti pa yung hayop, inunod ako. You have not. Ang daming sinabi. Basahin niyo po yung verse 22. Nakalagay po dyan, no? Yet you have not. Verse 23. You have not. Pagdating ng 24, you have not. Puro you have not. You have not. Merong dapat tayong performance na ini-expect ni Lord. Patay tayo. Baka akala nyo, kung walang nangyayari sa buhay natin, walang kibo ang Diyos. Sabi ko nga, Lord, parang ang simbahan natin, mas uso ang pakiusapan kaysa sa requirement. Mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Sa linggo naman po, please naman po, maaga po kayo ha. Para sa linggo po simula. Please naman po. Grabe mga pastor ngayon, ano? We have to go and make disciple. Please. Ano to? Pinapakiusap ba talaga to? Nagsisimba. Mga kapatid, please naman po, magdala po kayo ng Bible pag linggo, please. Pag nangangaral po si pastor, dala po kayo ng notebook, please. Pero yan, nandito ka sa konferensya, yung katabi mo, walang Bible, walang notebook. Yan ang sinasabi ko. Naintindihan mo ba? Dadating, late, wala pang Bible, wala pang notebook. Uupo sa likod, matutulog. Pagdating ng offering, naiihi. Naintindihan mo ba? Sabi ko, Lord, mukha kami hindi simbahan sa panahon ngayon. Kung hindi ito lilipas, ano pa kaya ang pinabukasan ng ating bayan?
Sino sa inyo, paglabas nyo dito, magbabago kayo sapagkat iwawaksin nyo na ang luma sa buhay namin. Pag uwi ninyo, sabi ng nanay mo, wow, I see something new. Amen? Wow, I can forget the former things. Wow, behold, the things of the past has passed away. Amen? Mga kapatid, sino sa inyo mahal ang tithes and offering? Hindi, hirap na hirap tumas. Naintindihan mo ba? Naalala ko isang awit, batang-bata ka pa, ay kuripot ka na. Yan ang totoo. Nagkakamali kang pagpapalain pag di nagbibigay. Mahiya ka naman. Kapal mo naman. Sabi, gusto kong pagpalain na hindi nag-ooperate. Naintindihan mo ba? Mga kapatid, ang ganda ng versikulo natin, ano? Alam niyo po, ang simbahan natin, pinagtatawanan ng demonyo. Nasa bintana sa ating demonyo. Ang linaw ng Bible, sabi ng Bible, pag meron daw isang kaluluwang naligtas, ang lahat ng anghel sa langit nagbubunyi. Isa lang ha. Eh sa simbahan natin, kahit walang naligtas, nagbubunyi. Diyo ka. Excited pa yung worship eh. Wala namang naligtas. Naintindihan mo ba? Luma na yan eh. Yung mga pa-eklat natin na masaya-saya, na wala namang naliligtas. Luma na yan. Amen? Ang hirap tanggapin, ano? Bago naman. Gustong gumawa ng Panginoon ng bago. Kaya lang, ang popular sa simbahan natin ngayon, pakiusapan. Sabihin ko ito sa inyo. The day your pastor will require you, what would you do? Gulo to, pare. Nagturo ka sa church, prosperity, grabe. Blessed na blessed. Nagturo ako ng discipleship, halos batuhin ako. Nagturo ako ng training ng evangelism, halos ipako ako sa krus. Ayaw nila. Ibalik mo sa mga basic ang mga tao. Sabi ko doon sa pag-disciple ko, check upin ko yung devotion nyo, araw-araw, isulat ko sa notebook. Grabe, yung demonyo sa lupa, naglabasan lahat. Devotion pa lang yun. Galit na galit sila. Bakit mo check upin ang devotion ko? Bakit? Ako pastor, sabi ko. Eh, ikaw ang 12 disciple ko. Dapat malaman ko kung tama buhay mo. Ayaw na mag-devotion. At ang malungkot dito, elder pa naman. Talaga itong mga elder na to. Buti pa yung mga elder dito, nakinig na devotion. Sige nga, hanapin natin ang mga notebook niyan. Mga kapatid, sa totoo lang, ang maraming pasaway ngayon ng mga simbahan, hulaan yung sino? Secret. Pero wala akong sinabi, ha? Alam niyo na yun. Kung sino ba yung paang matigas sa ulo? Amen? Itong mga lahat yung mga kapatid, ulitin ko, what would happen to our church kung magbalik ang mga requirements ni Lord?
Banggitin ba naman sinong Panginoon eh? You shall meditate the word day and night. Sa atin, optional. Sino nagbabasa ng Bible tuwing birthday? Yung iba tuwing mahal na araw, di ba? Sino nagbabasa ng day and night? Pastor, turo sa akin mag-devotion, day daw eh. Ako naman, tinuro sa akin night. Mali yan, unbiblical. Day and night. Ibig sabihin, sa umaga, magbabasa ka ng Bible. Bago ka matulog, magbabasa ka ng Bible. Pastor, isa lang, hirap na, dinalawa mo pa. Hindi ko nga ako may sabi, naiintindihan mo ba? God wants to open your day with God. And God wants you to close your day with God. Si God ang ating close open. Amen? You will open the day with God and you will close the day with God. I tell you, you will be more aware of God's presence in your life. Tama si Lord. Naiintindihan mo ba? Pag ni-require mo to sa disciple mo, gulo yan. Gusto ng mga disciple ganito, mga disciple, nakikiusap ako sa inyo. Devotion naman kayo. Yan, baka sakaling makinig. Pero i-require mo sila, magkagalit. Dito sa talata, nung binabasa ko, 22 hanggang 25, ang sama ng loob ni Lord, binanggit niya sa salitang tatlo lang, you have not. They have to, but they have not. Are you listening? Alam mo, Pastor, purihin po ang Panginoon. Simula po na makakilala ko sa Panginoon, lahat po ng mga masasamang bagay, wala na po sa akin. Hindi na po ako nagsusugal, wala na rin po ang alak, wala na rin po ang selgarilyo, wala na rin po ang basag ulo, wala na rin po ang pababae, purihin ng Panginoon. Binago. Ano ba ginawa mo ngayon? Wala din po, Pastor. You have not. Sabi ka talaga, kapatid, wala kang ginawang masama, wala kang ginawang mabuti. Ano nangyari sa'yo? Problema ba ito, mga kapatid? Amen? Sa tingin ko, not every one of you can handle new things. Tingnan nyo ito. When Jesus introduced the new thing, when God the Father bring the new thing, nung panahon ng mga Pariseyo, alam niyo response nila sa new things? Alam niyo po ba? Pag dumating ang new things, mananawagan ng change. And you don't like that. New things will produce change. Tama po ba? New things will produce change. So, doon dumating si Jesus, ang unang nakaharap niya, itong mga Pariseyo. Basahin niyo po yung Matthew. Ang response nila, alam niyo kung ano? They refuse to change. Ang pinakamahirap mag-responde sa bagong ginagawa ng Diyos, yung mga Pariseyo ng simbahan. Ito po yung mga religious leaders na kabisado ang law, dinagdagan pa dahil sila ang mga master, hindi nila kaya yung bagong ginagawa ng Diyos. Subukan mong humarap sa Pariseyo at i-introduce mo yung bagong ginagawa ni Lord. Ayaw nila. They will refuse that. They want to kill that person. Why? We don't know how to handle when we see God's new thing. Pastor Park, maganda itong tip. Maniwala ka sa akin. Meron ditong magtatangkang patayin to. Patayin mo kaya? Naintindihan mo ba? Kay Lord to eh. Paano mo ito papatayin? Pero yung iba, itatry. Hope you make it. They tried to kill Jesus.
who can kill the source of life? Well, you can bury him, but I tell you, on the third day, he will rise again. Are you listening? You see, when Jesus came, you will have a problem. Kaya huwag mo kayo basta-basta mananalangin, Lord Jesus, hindi mo naiintindihan. Pag lumapit siya sa iyo, may mababago sa iyo. Amen? Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin, Pastor, na-encounter ko si Lord na walang nabago. Naiintindihan mo ba? When the Pharisee one day na-meet si Christ pag dumating, iba lagi. Salungat sa religion, amen. May kasabihin, alam niyo po nabansin sa Bible, the one person that really irritates Jesus are the religious one. Nakaka-irita yung mga yan. Amen? Minsan, pag sa simbahan, nag-i-introduce ka ng pagbabago, lalabas ng pariseyo. Ako yung pastor, siya yung pariseyo. Sabi ko, Lord, andito na naman yung mga irritation ni Jesus. Pag sinabing irritation sa Bible, basahin mo ang Bible. Isang nakakapuwing sa mata ng Diyos. Gaganunin ka ni Lord, no? Wala na ang irritation. Lahat ng irritation naging obsolete. Wala siyang piniling 12 disciple mula sa Pariseo. Tama? Walang naging apostol na Pariseo. Wala. Bakit? Hindi ka kasali. Kaya pag religious ka, ang ganda ng karir mo. Obsolete. Are you listening? The Pharisee cannot handle the church. They cannot handle Jesus for one simple reason. They don't perceive that God is doing something new. We have to change. Pag sinabi ng ating tema, seeing God's new thing, huwag niyo sabihin, ay may bago si Lord. No. May bagong tao na magdadala ng bagong ginagawa ng Diyos. Every new things must be carried by a new man. Kaya pag may bago, may magbabago. Kaya walang bago, walang gustong magbago. Naiintindihan mo ba? Dumating po yung isang tropa ni Juan Bautista. Grabe, naka-camel's hair. Alam ni John the Baptist na yun ang pinsan niya. Yung nanay niya, ay si Elizabeth, at si Maria, magpinsan na, close friend. Nung buntis siya, nagagano na sila dalawa. Sila gumagalaw din eh. Mukhang magkakilala na sa tiyan pa eh. Bandang huli, ang tanong ni John the Baptist, pakitanong mo nga kung siya na ba yung hinihintay natin. Naintindihan mo ba? Matagal mo nang kasama, hindi mo pa pala nakikita. Hindi mo pala naiintindihan. Why? Because John the Baptist and his disciples, when they were confronted by Jesus, by new things, they were reluctant to change. Malaki yung pinagkaiba nung nagre-refuse. Iba rin naman po yung reluctant. Hindi naman sila ayaw, pero parang gusto na ayaw na. Hindi naman sila ayaw, kaya lang, sabi mo, parang ikaw ang pinag-uusapan ngayon. May mga tao, ayaw talaga. They refuse. Ito naman, they are reluctant. Pag dumating po ang new things, ito
Ito pong dalawa na to, ang familiar reactions ng mga tao. Ang denominasyon ng United Methodist Church ay panglagpas na po ng 100 taon. Ano kaya gagawin niyo pag may ginawang bago ang Panginoon? Do you refuse? No. O, pwede naman. Kaya lang. Posible, amen. I don't know how you handle when you begin to see God's new thing. You either refuse or you will become reluctant. Ito po yung sinasabi ng Biblia. But there is another group. There is one group that the Bible, they call them disciples. They are ready to change. They are ready. Only disciples are ready to change. The Pharisees and the religious, they are not ready. The John the Baptist group, the group that's supposed to be prepare the way for the transition, they are reluctant. Sino ginamit ni Lord? Pharisee? Obviously. John the Baptist, they died. The only group of people that he used during that time is the 12 disciples. Why? These 12 is ready to change. Are you listening? Pag may gagawing bago ang Panginoon sa bansa natin at sa mga simbahan natin, sana may disciple sa simbahan niya. Sapagkat kung wala po kayong disciple, only Pharisees and some few disciples of John the Baptist. Yung mga John the Baptist group, yan yung mga strict. Dapat walang kakain ng popcorn. Ano lang? Popcorn with honey. Dapat yun. Pag walang flavor, hindi yan kay Lord. Daming pariseyong ganun. Ang daming ipinagbabawal. Mga kapatid, pag dumating po yung pagbabago sa simbahan, natitiyakin ko sa inyo, hindi magpapakalam. Mabibigla ang mga superintendent siguro, mabibigla ang mga obispo, mabibigla, pati papa mabibigla. At ang lahat ng mga papa, mabibigla ko kayo. Alam niyo kung bakit? Hindi ho magpapaalam si Lord sapagkat sa Kanya ang simbahan. Hindi sa iyo, sa Kanya. Dahil sa Kanya, hindi niya kailangan magpaalam sa iyo. At pagdating niya, either magre-refuse ka, magiging reluctant ka, o magbabago ka. Amen? Sino sa inyo, you want your life to be ready for change? Amen? Magtataka kayo, ba iba to Lord ah? Ba iba mo yun Lord ah? Lord, sige Lord. Ready akong mag-adjust. Sige Lord, paano ba yan Lord? Excited ako dyan Lord. Magsisimula ko ulit sa umpisa. Ako? Magsisimula ulit? Sige. Magpi-pray encounter ka. Sige. Ready ako dyan. Excited ako dyan. Alam nyo, pag minsan dumadating po yung bagong move ni Lord, nahihirapan po ang mga aralin. Nahihirapan po ang matatalinong titulado. Mabuti pa ang mga mokong, madaling makaunawa. Kaya ang ginamit ni Lord sa simbahan ngayon, ang dakilang mga mokong. Yan ang ginamit ni Lord. Mga kapatid, ulitin ko. Sino sa inyo hindi gagaya sa pariseyo? Refusing to change. Huwag niyong gayahin. Huwag niyong gayahin ang tropa ni John the Baptist. They are reluctant for change. Gayahin natin ang 12 disciples. They are ready for change. When God produces new things, ready for change. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon, forget the former things. Don't live in the past.
Behold, I'm doing a new thing. Alam niyo po, sabi ko nga sa mga lolo kong pastor, marami pong salamat sa inyong ginampan ng papel nung inyong panahon. Inordain po ako bilang isang bishop ng Philippine Council of Evangelical Churches, ng PCEC. Sabi ko, ano ho yung bishop? Gusto ko naman i-ordain bilang isang bishop sapagkat ganito, i-fulfill the requirements, you pass all the requirements. Sabi ko, galing naman ang buhay natin. Bishop. Sabi ko sa akin ng isang matandang pastor, nakita namin, bata ka. Gusto namin yung passion mo. Ipagpatuloy mo yung sinimulan namin. Ay, hindi po. Hindi po. Huwag niyo po akong idamay dyan. Sabi sa akin, ano yung mo sabihin, Pastor Ray? Nakita ko po yung bunga ng ginawa natin. Sana po kung gagawin niyo po akong leader, bigyan niyo po ako ng kalayaan gawin yung bagong pinapagawa ng Panginoon. Kapatid, with all due respect sa aming matatandang pastor, saludo ho ako nung panahon ninyo. Pero panahon na namin ngayon. Ginagalang ko po lahat ng inyong ginawa. But it's over. It's our time. God is doing something new. Amen? And we're gonna do it totally different from the past. Nakita ko po yung sinseridad ng aking mga pastor nung araw. Grabe, hanga ko sa kanila. Nakuha, na-inspire ako sa kanila. Ngunit nakita ko po yung bunga. Sabi ko, Lord, bitin. Bitin, Panginoon. Kung itutuloy ko lang, tuloy-tuloy ang bitin. Amen? Amen? Ngunit kung sino? Lolo ng lolo mo mahirap. Lolo mo mahirap. Tatay mo mahirap. Nanay mo mahirap. Ikaw, continuation. Gusto mo yun? No. Lolo ng lolo ko mahirap. Lolo ko mahirap. Tatay ko mahirap. Nanay ko mahirap. Ako ang bagong simula. Amen? Amen? Yung lolo ng lolo natin, with all their efforts na hinangaan ko, sabi ko, Lord, hindi na ito ang kailangan sa panahon namin. Mukhang mayabang ang tunog ng aking pagwika sa gabi ito. Ngunit, tatanggapin ko na ako'y isang mayabang kung ito rin lang naman ang magbabago ng bayan. Kailangan na natin tumanggap ng isang bago. Amen? Matagal na tayong naglukluk na berang isang reliyoso sa simbahan. Baka naman pwede na tayo mag-produce ng mga future congressman, senator, president, great businessman, coming from other church, from our churches. Amen po ba? Grabe mga pinroduce natin. South Border. Kinausap ko yung banda, galing pala mga simbahan ng mga bukong na yan. Yan ang mga na-produce natin. Mga musikerong galing sa simbahan, dahil walang sweldo, nag-recording. And then, ngayon, backslide na sila. Ang daming na backslide eh. Kasi nga, ang producer lang natin, pangkantahan lang ba talaga simbahan? Naintindihan mo ba? Pwede ba tayo mag-produce ng future president? Amen. Future senator? Amen. Hindi nyo ba alam ba kayong anak nyo? Yan ang future Bill Gates? Amen. Future Steve Jobs? Nakikita nyo ba to? After 20 years, nakalagay dyan, bayabas. Gusto. Because may tatayong Pilipino na maggagawa ng dakilang bagay sa mundo nito. Naiintindihan mo ba?
Halatang pangit eh, may kagat eh. Ilalagay natin dyan one day yung 80s. Atis po, atis. Pero walang kagat. Amen? "20 years from now," sinashare ko palagi sa mga pastor, magiging iba na ang Pilipinas. Ang ating MMDA, mga British. Ang security guard, Americans. Ang ating tagapagluto ng bahay, Chinese Hong Kong. Tagalaba, Singaporean. Tagalinis ng hardin, Egyptian. Okay ba sa inyo yun? Sa sobrang pasensya ng Pilipinas, yung mga Amerikano, bago sila pumasok, mag-a-apply muna sila ng visa. Hallelujah. I-deny din natin sila. Amen? Amen? After 20 years, mayroong receiving area. Pag Amerikano pumasok sa Pilipinas, may receiving area doon sa Basilan. Mga 1 week kayo doon. Community service. Sino excited maging Pilipino? Taas yung kamay. Ay, naku po, hindi ho luma yan. Bago yan. Naiintindihan mo ba? Mga kapatid, sino naniniwala pwedeng yumaman ng Pilipinas? Lungkot na lungkot ako sa mga Pilipino. Pag kumakanta sila, bahay, kubo, kahit, monte. Grabe kumanta na, bahay, kubo na, monte pa. Talagang ang baba ng tingin sa kanilang mga sarili. Dapat ganito, bahay, mansyon, kahit marmol, ang halaman doon ay puro orchids. Yun ang Pilipino. Amen. Eh tayo kasi ang baba ng tingin sa Pilipinas. Eh. Sino naniniwala may gagawing bago ang Diyos sa bansa natin? Do you see it? Naiintindihan mo ba? May gagawing bago ang Panginoon. Kaya lang, marami kang gagawing pagbabago. Amen? Pwede ba akong magbigay ng 5 pagbabago? Una, huwag niyong kakalimutan ang inyong pag-ibig sa Panginoon. Iwasan ang peking pag-ibig. Iwasan din ang 1 linggong pag-ibig. You shall love the Lord your God with all your soul, and with all your strength. Malalaman ko natin sa linggo yan. Pag sinabing 9:00 ang service, dapat 8:30 pa lang nasa pinto kahit sarado gumagano. Sister, lagi na excited lang para mag-worship. Hindi ka naman dating ganyan. Ito nga yung muting. Naintindihan mo ba? Amen? Sa linggo, may dala ka ng Bible. Tinatawanan mo yung sabungero. Ano dala mo? Ano? Bible ako. Ito mga Kristiyano, talo pa ng sabungero. Akala mo isa sabungero. Pagpunta ng sabungan, may dalang manok. Sabi nung nagbabantay sa gate ng sabungan, ano yung dala mo? Manok. Eh bakit babae yan? Eh bakit? Manok naman. Hindi pwede yung babae. Panlalaki lang to. Ano ibig sabihin? For men's only? Ibaba yung manok mo. Dala akong manok para libre ako sa gate. Kasi sa sabungan, pag may manok ka, libre ng tayo. Hindi. Pinaglaban niya. Ipasok mo ko. Babae ho yan dala nyo. Hindi. May laban yung anak nito. Eh, bakit mo dadali? Kailangan niya ng moral support. Grabe. Alam talo tayo ng mga sabongero. Makipasok lang yung Bible niya, ipaglalaban eh. Eh tayo, grabe yung Bible, parang nahirap dalhin ngayon. No? Sabi ko sa mga members ko,
Ang Kristiyano, pag hindi niya mabuhat ang Bible, sigurado hindi niya binabasa yan. Kasi mas madaling buhatin kaysa basahin eh. Hindi mo nga mabuhat, di lalo hindi mo binabasa. Kaya yung mga walang dalang Bible dyan, alam na namin yan si Beto. Naiintindihan mo ba? Are you listening? Sa Sunday, tingnan natin ha. Ha? Yung pag may na-late, sabihin natin, hindi mo pa rin naintindihan. Hindi mo pa rin naintindihan. Sabihin niya sa kanya, do you not perceive it? Do you not perceive it? Sino sa inyo? So, obserbahan niyo. Dito kanina, pagdating ng offering, pag nag-o-offering po, panood niyo po sa simbahan, mag-o-offering mga tao. Ano ba nangyari? Mukhang hinold up eh. Sino sa inyo pag-offering parang dapat tayo pag-offering tumatalon sa tuwa. Amen. Tayo pag sabi ng anak ko, Dad, bakit po pag-offering dito sa simbahan na to? Parang funeral service. Sabi ko, anak, Teresa, pag sila nagbibigay dito, parang nananakawan. Kapatid, naintindihan mo ba? Kasi sa linggo, bantayan mo, Pastor, pakiusap ko, mag-assign ka ng 3 usher sa CR. Halimbawa, kunyari, ang mag-exhort ng offering si Pastor, si Pastor Joey. Dapat dito, Pastor Joey, brother. Ngayon po, ano tayo ng offering? So Joey, tiyakin mo muna nakapwesto na. Saka mo yung exhort. Tumayo man yan. Ngayon na po yung mga sir. Bago kayo pumasok yung offering mo doon. Laos pa ho yan. This is the new thing. Ang dami mo kasi mapalusot na. Amen po ba? Kailangan bang magbago? Ako mga kapatid, una, pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, pagmamahal sa salita ng Diyos. Ito po, napakahalaga po nito. Sa Word, listen to this, ang salita ng Panginoon, isang kayamanan. Ako po, pinag-pray ko sa sarili ko, Lord, meron po akong experience, isang buwan, nagbabasa po ako ng book, pero binabalik-balikan ko po yung verse. Sabi ko, Lord, hindi naman ng verse na to, isang verse lang. Nakakaisang buwan na ako dito. Ang dami ko nakukuha ng revelations. Ang yaman eh. Kasi ang salita ng Diyos, kayamanan yan. Amen. Sino sa inyo tinuring niyo na ang Bible na isang kayamanan? Tingnan niyo. Hindi ho kasi natin maituring na ang Bible ay isang yaman ng Diyos sa buhay natin. Ang bawat pangako, nandiyan po yan. No? Sino sa inyo gustong magkaroon ng bagong appeal sa iyo? Ang salita. Alam niyo po, kung 2012, mag-pray kayo, Lord, bigyan mo ako ng bagong hunger. Ito yung new thing sa heart ko. Na yung word of God, hindi lang yung pag-ibig mo, pero higit sa lahat yung pag-ibig mo sa banal na kasulatan. Pangatlo, soul winning or witness. May tanong ko sa inyo, naniniwala po ba kayo na may pera sa basura? Meron? Kayo may pera ba sa kaluluwa? So, bakit ang tao mas gusto magbasura kaysa mangaluluwa? One day po sumakay ko sa aeroplano. Suddenly, sabi po nung isang announcement, Mr. Oriel Baliano, ako, ba't kaya ako tinawag? You have been selected randomly. Kayo po ang pinili na idadalhin sa first class, business class. Talaga naman pag pinag-aas, sarap maging pastor. Pero mo, naka-economy po ako, nilagay ako dun sa business class. First time ko po makasakay ng business class, inupuan ko po. Inobserban ko, una, ang juice nasa baba sa baso. Sa likod,
nasa plastic. Sa business class, ang plato mo, porcelain. Sa likod, styrofoam. Saan pala ng business class? Ang plastic, kutsara, plastic. Dito, silverware. Sabi ko, saan pa sa business class? Pinapaikot-ikot ko, pinahinga. Para akong bata. Kung nag-aasa, sabi sa akin ng katabi ko, pinapalikot. Are you okay? Sabi ko, yes, I'm okay. Alam niyo po, nung medyo inantok ako, in-stretch ko, ang sarap ng first class. Thank you. Talagang ang sarap ng first class. Nung gumawa po ko ng materials, bumulong sa akin yung katabi ko, hey, how are you doing? I'm doing my assignment. What is your assignment? I have a business to do now. Okay? You're a businessman? Sabi ko, yeah, I'm a businessman. What is your business? Me? Well, the greatest business of the world. Yung mukha ng tao, parang the greatest business of the world. Sabi niya, why greatest business of the world? Because it's the business of my father. Your father must be a good business. Oh yeah, he's a good businessman. And then sabi, hey, what is your particular business? Particular business? Soul-winning business. Sabi niya, soul-winning? What is soul-winning business? Oh, you don't know soul-winning business? Yeah. Do you have a soul? Sabi niya, yes. Then you are my business. Naku, maniwala kayo. Wala sa oras na sharean ko. Soul-winning business eh. To cut the story short, na-sharean ko siya ng gospel. Tumanggap sa Panginoon. I don't know this guy, but this guy is so nice. He gave me a calling card at ang sabi sa Orion, if so happen you visit Indonesia, can you call me? I'm gonna pick you up at your airport and then I will bring you to the place wherever you want to go. That's the only way I could pay you back. Sabi, you know that to do that. So kinuha ko po yung calling card. One day, may nag-invite sa amin sa Indonesia. Yung mga mahihirap na pastor. Yung mga walang pera. Marami na. So, sumakay ako ng aeroplano. Nung nasa airplane ako, natutulog ako, naalala ko siya. Ayaw nga pala. May taga-Indonesia. Yes. Kinuha ko po yung calling card niya. Ito, kulay pula eh. Pagbaba ko po sa airport, kinuha ko yung luggage ko, tawagan ko kaya. Tingnan ko kung sincere tong tao ito, sabi ko sa kanya. Hey, Mr. Sabi ko sa kanya, nandito ko sa airport, you told me that to call you, right? You mean you are already in Indonesia? Sabi ko, yeah, I'm already here. Sabi niya, oh my God, wait a minute. Can you wait for me? I'll be there in 30 minutes. Sabi ko, 30 minutes. Okay, thank you. I'll be waiting for you. Alam niyo po, nagtawag ulit after a few minutes. I'm riding a red car. I want you to go in front. Wait for me. Pulang kotse. Lumagpas. Lumagpas na naman. Sakto ba mga 30 minutes? May dumating na kotse. Ang ganda. Grabe, super pulang-pula. Dumaan, lumagpas na. Alam nyo, yun na. Kasi na kayo. So, may dumating na naman, sports car. Ay, hindi ulit. Hindi na naman. Dumating na naman sa akin. Pagdating, pumarada sa harapan ko. Yung kotse ito, Ferrari. Bumukas po yung bintana. Pastor Orion, kami. Wow. Kami, Pastor Orion. Sabi ko, Ferrari ito ah. Nakasakay po ako ng Ferrari for the first time in my life. Sabi ko, grabe. Sino kaya itong tao na to? Dinala niyo po ako sa hotel. Sabi niya sa akin, where are you staying? Sabi ko, so far, wala pa akong i-stay. I will be looking for a place. Okay, let me handle it for you.
dinala niya ako sa isang 5-star hotel. Pagdating namin sa 5-star hotel, napansin ko, yung mga tao nagmamadali, sumasaludo sa kanya. Wow. Siya pala yung may-ari ng 5-star hotel. Sabi niya sa akin, Pastor Riel, I prepare already a room for you. Dinala ako sa penthouse. Sabi ko, grabe, sana kasama ko yung asawa ko dito. Wala yung misis ko, ako lang mag-isa. Sabi ko, ganda-ganda, ang laki hunong room. Ang inimit kong pastor, 15. Sabi ko sa kanya, sabi sa akin, Pastor Riel, can I help you? Sabi ko, yeah, I will be meeting 15 pastor for training. Pastor, let's do it this way. I will prepare a room for you, for your training. Sinagot niya lahat for 3 days, pati pa tayo sa katsukot. Sabi ko sa kanya, hey brother, how can I repay you for this? You picked me at the airport, you picked me to a nice room. Now, you paid this 15 pastor, all expenses paid. And now I have to go now. All expenses paid. How can I repay you? Sabi niya, Pastor Riel, when you share to me the gospel, all the things that I've done to you, can never repay na. Alam niyo po, nung aalis ko ako, pabalik ko sa airport, sabi niya sa akin, may inagot ko sa akin envelope. Pera, makapal. Pagbukas ko, puro prayer request. Talaga kayo ang buong isipin mo. Ano ba yung isip mo? Bad. Sama motive mo. Prayer request, sabi. Pastor, ito yung panalangin ko. Pero sa likod, andun pala yung dollars. Kinuha mo, hindi ko na binilang. May hihapin. Baka, siyempre, pastor ka, baka magpapahalata. So, pinipin ko, nilagay ko sa bulsa ko. Pagdating ko sa airport, pumunta ako sa CR. Pinuklot ko, $3,000. Halos mahimatay ako, pero hindi ko ginawa. Paano kung mahimatay ako, may nakakuha? Huwag na. Wisdom, tawag ka, wisdom. Natutunan ko, may pera sa kaluluwa. Amen. Kaya nung araw na yun, sabi ko, Lord, I will never grow weary in doing good. Nag-share po kung nag-share. At alam niyo po, ako'y nabubuhay sa gospel because I preach the gospel. Mga kapatid, sa itsura ko ba na ito mukhang gutom? Mga pastor, yung mga hindi nag-evangelize, hindi ko kasama dito. Pagyamanin nyo ang pag-i-ebanghelyo. Ito yung gawin natin yung bago for this year. Alam nyo, nung na-revive ang soul ko, ang unang na-revive sa akin ni Lord, hindi lang yung pag-ibig ko sa Kanya at sa Biblia. Yung restoration at pagmamahal sa mga kaluluwa. Bagong bagay ang dadaling sa iyo. Number 4, discipleship. Discipleship. Ito po yung panghaman. Naniwala po kayo, hindi mababago ang bayan, ang ating simbahan, pag walang discipleship sa simbahan. Pwede ko bang bangitin ito sa inyo? Discipleship is not finishing the manual. Discipleship is not a course. Discipleship is not a notebook. But discipleship is putting human being back into order. Yan po ang discipleship. Pag may nagdi-disciple sa loob ng simbahan, umasa kayo, may maaayos na buhay. No discipleship, no orderliness in the church. Bakit magulo ang simbahan? Yung mga nanggugulo, hindi ko kasi nagdi-disciple. Are you listening? Ito po yung bagong ginagawa ng Panginoon. Ibinabalik ni Lord sa bagong paraan, sa bagong way, sa bagong fresh na spirit.
yung discipleship, pinalik ni Lord sa simbahan. Alam niyo po ba ang simbahan natin? Nagmistulang tax entertainment. Maniwala kayo sa akin. Ang alam lang natin gumawa ng program na disciple tayo ni Herman Moreno. Grabe ang puporma talaga. Sa tugtugan, sa sayawan, sa drama, pero mga walang disciple. Parang nalungkot ka, kapatid. Ha? Totoo ba ito, mga kapatid? O sige, magtatanong ko sa inyo, sino rito yung merong disciple? Hirap, no? Naintindihan ko ba? Discipleship must become part of our church. Last and final, babalik po ni Lord ang spirit of multiplication sa church natin. Nakuha po niya ni John Wesley. Alam niyo ba si John Wesley? Kilala niyo ba si John Wesley? Sino hindi nakakakilala dyan? Pag hindi mo kilala si John Wesley, hindi ka Methodist. Amen? Ang una niyang ginawa, gumawa siya ng methods. Tama? Kaya nga naging Methodist. Meron siyang methods, system na ginamit. Nung araw ng simbahan na hirapang magpalago ng libo, si John Wesley, may ginamit siyang system, methods. At yung system niya, yung methods niya na ginamit, yun ang nag-produce ng spirit of multiplication. Kaya lang tayo ngayon, hindi na natin iniisip yung tamang system, tamang methods. Tayo, yung luma, yun pa rin ang methods natin. Kaya nga, Methodist tayo. Amen? Sino naniniwala si Lord ay may bagong Methodist na itataas? Itatayo. Amen? And this newborn Methodist will produce new methods. Na kung paano sila effective noon, ganun din sila magiging effective ngayon. Mga kapatid, pag hindi na effective yung methods noon, magbago na tayo ng methods ngayon. Amen? Tandaan nyo, ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Ang pangako ng Diyos, hindi nagbabago. Pero tandaan nyo, ang mouse nabago. Amen? So, merong nababago. Yung methods, pwedeng baguhin. Yung doctrine, hindi mo nababaguhin yun. Yung mga concrete na mga, tinatawag po natin mga vital doctrine ng church natin. Hindi, pero yung mga kaparaan ng paggawa, pwede huyat baguhin. Amen? Yung structure ng church, hindi huyat eternal. Pwede rin baguhin lang. Amen? Meron tayong vision, are you listening? Gumawa tayo ng plano at gumawa tayo ng structure para yung structure gumawa ng plano at mapulpin yung vision. So, ang structure nag-i-exist to serve the vision of the church. Alam niyo po ngayon, sa lumang panahon, ang structure nag-i-exist para pangalagaan ng titulo ng mga nasa structure. Kaya pag ikaw nasa structure, ipaglaban mo ang title mo. Pero hindi na nila ginagawa yung purpose ng structure. Are you listening? We have to review our structure at this moment. Nagagawa pa ba ng struktura natin ang talagang intensyon ng simbahan natin? Tandaan niyo mga kapatid, pwedeng baguhin ang structure. Amen? Parang may hirapan kayo sumunod. Meron akong kilalang simbahan, Pastor, nag-away. Bakit? Kasi yung isang member, inurong yung piano ng 1 centimeter eh. Nangyari. Nako, nag-meeting ang board. Bakit? Simula pa daw nung 1908, nandun na raw yung piano. At may nag-usog,
ng 1 centimeter, nagalit yung mga matatanda ng iglesia. Sabi ko, hinurong lang ng ganun, nag-board meeting. Sabi ko, may ganun pa pala. Mga kapatid, let's fight the right battle. Amen. Amen. Sabi ko sa aking mga kapatid na pastor, the structure is there to serve the purpose of the church. And the purpose of the church is to win souls and make disciples. If our present structure is not fulfilling our purpose, let us not change the purpose. Change the structure. Amen? Upang mabalikan natin yung purpose ng simbahan. Dito po ako magwawakas. Ito pong 2012, kinausap ko yung aking local 12 disciples. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, 2012 na ngayon, ang church natin ay 23 years na. Nag-G12 na tayo ng 7 taon. Ano ba yung na-expect nyo sa akin by the year 2012? Kausap ko po yung local church. Sabi ko sa kanila, huwag yung kalilimutan. Si Pastor Oriel at ang simbahan ito, kasama kayo. Parang basketball ito. Itong basketball, kung makita nyo kung palagi naka-rubber shoes ng basketball, kasi basketball player ako. Kung makita nyo kung araw-araw nakashort, basketball player kasi ako eh. Kung makita nyo kung may dalang bola, normal yun. Kasi basketball player ako. At kung pag-uusap-usapan natin araw-araw basketball, kasi basketball team tayo. Are you listening? At kung ang pinag-uusapan natin how to win a game, maya-maya, because we want to win the whole game. Ang church natin, kapatid, parang ganun. Huwag naman kayong magalit sa akin kung maya-maya pinag-uusapan natin dito ay evangelism. Because my game is evangelism. The purpose of this church is to win the lost, and disciple the believer. That's my game. Kung ako'y nagtuturo ng training, because that's my game. Kung gusto kong mag-multiply ang church natin, because that's my game. Kung maya pinag-uusapan natin goals, numbers of people to be saved, yeah, because I want score on my games. Kaya po nagkaisa po kami. Spiritual growth is our game. Evangelism is our game. Discipleship is our game. And multiplication is our game. That's my game. Naintindihan mo ba? Huwag kayong magtaka kung ang simbahan ng Methodist Church babalik sa kanilang laro. Amen? Because this is our game. Amen? Maniwala po kayo, nakikita ko po sa grupo ng United Methodist Church. Grabe. Lalo nakikita ko dito, magre-raise up si Lord ng matitinding spiritual leader sa church. Amen? Babalik po yung sigla ng evangelism muli dito po sa ating Methodist group. Amen? Babalik po muli yung desire ng discipleship sa simbahan. And I will tell you, once more, the Lord will shake the heavens and earth. You will become more threat kay Satan. Why? God is doing something new. At nauunawaan natin ngayon. Amen? Sino rito nakakaunawa ng bagong gagawin ng Diyos? Hindi lang sa buhay mo, sa simbahan mo, sa pamilya mo, matigit sa lahat, sa bayan natin. Pwede bang tumayo tayo lahat, mga kapatid? Sabihin mo sa katabi mo, Behold, God is doing a new thing. Sabihin mo sa katabi mo, do you not perceive it? Sabihin mo sa katabi mo, God
will do something in your life. Forget the former things. Do not dwell on the past. God will do new things. Sino po excited sa 2012? Hallelujah. Amen? Ulitin ko mga kapatid, bago ako magwakas, ang luma ang o-obsolete. Amen? Hindi dapat i-maintain ang luma. Tandaan nyo, maraming dapat magbago pero merong hindi rin dapat baguhin. Huwag niyong babaguhin ang purpose ng simbahan. Loving God, loving people, disciple making, multiplication, hindi dapat nagbabago. Sa life natin, kaya hindi nangyayari yung 5 bagay na ito. Because dapat may baguhin tayo. Amen. Sa gabing ito, sino sa inyo handang iwaksi yung mga old things sa gabing ito? Amen. Sino rito yung gusto lumabas sa pinto ko yan, sasabihin mo, finally, the old has gone. Amen? Behold, new things has come. Amen? Tonight, I want you to do this. When was the last time you do it for the first time? Naayusin mo ng maayos na maayos. Set free your mind and your heart so that this 2012, you are ready to see the new things of God for your life. Amen? Huwag kayong magkaroon ng backlog bago kayo magsimula ng bagong taon. Yung old things sa buhay nyo, backlog yan. Tonight, we're gonna surrender to God. Amen? Because I know God is excited to do something new to your life. Behold, the old thing has gone. Ikaw ang role ni Lord. New things will be provided for you. Sino gusto makita ang year na ito ay isang bagong year sa buhay? Amen? Tandaan niyo mga kapatid, never mong gagawin na maging continuation ng kahapon. This year, sabihin mo sa sarili mo, ako ang bagong simula. Lord, ako ang bagong simula. Tonight, I want you to come to God from your heart. Amen. Would you bow your head right now? Let us quiet ourselves, Lord. Our perception tonight, God, will dictate our performance tomorrow, Lord. Lord, that question is still at my heart, Lord. Do you perceive it? Lord, tonight, give me an open eyes to see it, Lord. Give me a heart that is broken to perceive what are things that you are doing right now, Lord. Jesus, I know, God, that you want to do something tonight, Lord. Help me to perceive it, Father. Holy Spirit, create something new tonight in my life, Lord. Lord, I welcome you in my life, Lord. Jesus, I'm sick of and tired of my old life, Lord. But today, this is not the time to nourish the old, Lord. Lord, this is not the time, God, to hold on to those old things. But today, God, it's time to release it, Lord. It's time to surrender before you, Lord. And today, God, I will not miss it, Lord. I will grab this opportunity tonight. Lord, your anointing is in our midst, Lord. The anointing, God, that will break the bondage tonight, Lord. Today, I want to be set free tonight, Lord. Come on, just open your mouth tonight. Just come to God in prayers. Jesus, I just want to come tonight. Sa gabi pong ito, if you want to surrender your life tonight, you are tired of your life. You're tired of situation. If you would look in the Spirit today,
That is your position right now, brother, sister. That is your position. Would you be willing to stay there? Or tonight you will step out of that place and come and bow before God and say, God, I don't want this place anymore, Lord. I want a new position, Lord. I want a new place, the place of your presence, Lord. I will come and I will give up everything to you, Lord. And I will ask the Holy Spirit to take away every unnecessary thing in my life. Today, God, I pray that you pour out your blood, the blood that set us free tonight, Lord. Jesus, we come back to you, Lord. You are the source of everything, Lord. You are the source of freedom, Lord. Your blood is able to set us free. So today, God, we're going to present our life to you once more. We're going to make a commitment to you, Lord, tonight, that my life will be counted for Jesus. That my life, God, will be utilized for your kingdom purpose. Father, tonight, I welcome the new things in my life. Lord, I welcome the new things in my life tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tonight, I will have an altar call. If you are standing in that place and said, Pastor Riel, the Lord has spoken to me tonight. Si Lord, nangungusap sa akin. I just want to present myself at the altar tonight. I want you to come out from the chair and present yourself at the altar. Not to me, but to God. Present your life right now. And tell God, Lord, I have never done these things before, Lord. But tonight, I will be bold, Lord, more than ever before. Today, God, I want to make a full commitment, Lord, that I will never live according to my past. I will welcome your new thing in my life. And I want to present myself to you. Tonight, at the count of 3, if the Lord is speaking to you, and you're going to receive the new thing from God, come forward right now. Show yourself. Just show up to God. God has been looking for people tonight. Someone who would be showing up. That says, God, I want your new thing in my life. Just show up yourself right now. Come on. Just show up yourself. Present yourself before God tonight. Just show up. I tell you, it's going to be different tonight. It's going to be different tonight. Thank you, Jesus. Just come. Yes, Jesus. Hallelujah. Lord. Jesus. Let the Holy Spirit minister to you tonight. Let the Holy Spirit minister to you tonight. Yes. Just come boldly. Just come boldly. Thank you tonight. It's time to quit right now. It's time to quit from the old, from the past. Something new will be happening in your life. Let's welcome that new thing. Quit on those old things right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, right now, we are standing before you, Lord. Just by myself, Lord. Nothing more, nothing less. Jesus, the last previous 3 years, Lord, every time I look at myself, Lord, I know something needs to be changed, Lord. There is a call in my life tonight, Lord, for a change. Lord, I know that you are opening my eyes to see the new things in my life. New things are coming upon my life. But God, may you prepare my heart for that, Lord. May you prepare my spirit for that, Lord. That's why tonight, God, I want to surrender my life, my heart, my whole being. Lord, let my life be covered by your blood. Lord, let your blood wash away everything that is in the old, Lord. All things that bring death to my life. Lord, death that brings death to my dreams, Lord. Today, Lord, destroy the spirit of death in my life. The blood, let it restore my life, Lord. Jesus, tonight, I need your love. I need your help. I need your life, Lord. I need your power. Starting tonight, Lord, get this year, I'm excited to see the new thing
Lord, and I will be perceiving it tonight, Lord. I know you've been doing this, Lord, and I will never miss it tonight, Lord. I will not miss it, Father. The best thing that you want for my life, God, I will not miss it, Lord. Lord, I will not miss it tonight. Come on. Don't miss it. Yes, God, don't allow us, Lord, to miss it. Tonight, Lord, I will not miss it. Yes, Lord, I admit I missed it before, but not this time, Lord. Not this time. Thank you, Jesus. Not this time, Lord. Hallelujah. Oh, God. Yes. Tonight, the Lord is restoring someone's dream that you have already given up. But the Lord wants to restore that dream in your life. You are dreaming to be a person that will be used by God mightily. But for so many reasons, so many situations that you have given up your dream, tonight the Lord is stirring your heart. And God is restoring back the dream of your heart that you love so much. That dream has been restored by God in your life. You see yourself so low. You see yourself defeated, but tonight, God wants to renew your heart. You're going to fight back again. You're going to try it again. And God will be with you. And you're going to fight this life's battle with God. And I tell you, you're going to win this time. Hallelujah. There are problems, there are obstacles. Somebody has a problem tonight. Obstacle that you've been so frustrated because it's been quite long years of struggle. But tonight, the Lord is restoring the spirit of conqueror in your heart, that you will never ever give up on your dream. Today you're gonna overcome, you're gonna conquer what you desire from your heart. The problem that stands before you, it will be destroyed tonight by God. Because tonight God wants you to become an overcomer. You will overcome. The spirit of an overcomer is upon you tonight. Yes, this is the new thing that God wants to do in your life. There are people here tonight, you've been doing a lot of things for the kingdom, and it seems there's no proof. God knows your heart. God sees those things. And tonight, the Lord wants to empower you once again. You're going to do it differently. Because God will give you a fresh strategy tonight. And you would not rely on what you are doing in the past. Because God will give you a new and fresh strategy. And you will be amazed. You will begin to see multiplication, fruitfulness in your life, in your family, and in your ministry. Yes. Begin to believe that. God is releasing in your life tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Fruitfulness is upon you tonight. I pronounce and proclaim fruitfulness in your life, in your ministry, in all the things that you have done. There's going to be fruitfulness. There's going to be multiplication. Believe it tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, tonight, the only thing that we want, God, is to please your name. The only thing that we desire, God, is that we could honor you, Lord God, out of our life. Father, tonight we make a commitment that we're going to love you and serve you, Lord, more than ever before. Father God, today, release these people. Release these people. Look at me right now. Tonight, something is being released by God. Listen, do you still remember when God raised Lazarus? You know, I realized that when Lazarus was raised up, but he was not released. Because when he came out of the tomb, Lazarus, he's been raised up, but he was not released. I see tonight God showed me that there are people in this place. Since the past, the Lord has raised you up.
And the only problem, you are not yet released. And tonight, the spirit of release is happening in this place. God is releasing you tonight. You see, there are pastors tonight that he believes that he's being called by God. He believes that he has a mandate from God, that for certain reason, that every time he moves, what's happening on me? Nag-aral naman ako. What's wrong with me? Yeah. Because God has raised you up, but you don't know that you need to be released. If you look at that passage in the Bible, listen very carefully. God told the people surrounding Lazarus, take off those grave clothes. Release it. Tonight, when I said God will be releasing you, you know what does it mean? Starting tonight, you need one person or two persons that would minister to you so that you would be released. Listen, Jesus can release Lazarus, pero hindi siya nag-release kay Lazarus. God intended human being to help a fellow human being to be released. Naghahanap kayo ng release coming from God, and the release never comes because you have to recognize your leaders. Your leaders has been appointed by God to release you. Amen. I want you to hear this. Tonight, you will be released if you simply recognize those people that God has sent into your life. Those are the instrument of God. They will be slowly, one by one, they will be the one to release you. Your pastor will be used by God to release you. It could be your superintendent or your bishop, or sometimes your cell leaders or your leaders in the church. Let me tell you this. You cannot release your own self. God needs to tell somebody, take off the grave clothes. Everything that bring the signs of death in your life must be taken off from you. Guess what? God will be using those people that surround you. This week, get ready. In the spirit, you will be released, but it will manifest because you will be looking and crying out for somebody. Help me. I don't want to do it anymore. I want to be delivered from this. You will be looking for people. You will be asking for someone. I'm tired of this. Can you help me? I want to be released. And I tell you, the manifestation of your release will happen in your life. Guess what will happen? Look at this. When Lazarus was released, listen, he was raised but not released. But now he was raised and released. Suddenly, the movement brings acceleration in his life. It becomes something different, something new. Before something holds it, it cannot grow. It's so hard to do this. But because you allow yourself to be released by God, guess what? There will be a great acceleration in your life. Acceleration, mga kapatid. Things will be swift. Things will be fast. Things will be different. Yung mababagal noon, bibilis na ngayon. Because the Lord released you. Yung mababagal lumagong simbahan, ang simbahan na release ni Lord, mabilis ng lahat po ngayon. Are you listening? And tonight, I want you to receive that in your spirit. Amen? Tonight, you come to this place at the altar. God in the spirit is releasing. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, God is releasing you tonight. Hallelujah. Sino rito naniniwala? In the spirit, something is going on right now. Pastors, acceleration will be in your ministry. Amen.
Promotion is upon your life. The Lord has released you. And I tell you, church will never be the same again. Amen? Pwede mo ba bigyan ng high five yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, the Lord has changed my life and released me. Come on. Give somebody a high five. Bro, let's just worship the Lord for His goodness. Hallelujah. Praise God. Are you blessed? All right. I just, now you know why I'm so happy to have my brother from another mother here. I just want to let you know, in your schedule, in the program that you received, we really scheduled Bishop Oriel to be with us in Benitez Hall for 2 times. But tomorrow he'll be leaving. He'll be going back down to Manila with his guys and his disciples. And so this really is the only time that Bishop Oriel will be with us here at Benitez Hall. So I just want all of us here to show our appreciation for his ministry, for what the Lord has spoken through him, and what he's done in our lives. Praise God. God's going to do something. Lord, you know what? For those of you here for the first time, it always seems that the Lord brings us every day just another level higher, another level higher, another level higher. Can't wait until what happens tomorrow. Amen? Amen. Let's all stand. We're going to close in prayer. We're going to be dismissed. The worship team's going to play some praise songs for us as we go out. Don't forget to get your meal ticket. And the Lord bless us all. Amen? Father, thank you so much. Thank you. Come on, give him thanks. Give him thanks. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you. Thank you so much. Thank you so much, oh God, for what you're doing. We look forward to what you're doing, Lord. We receive everything that you have in store for us, Lord God. And we bless your name. We give you all the glory, honor, and the praise. In Jesus' name. And all God's people said, amen. Good night. God bless you.